Hey guys, so today we are going to replace the battery of this phone. Model nito is CPH1609 or 1609. So as you can see, before we change the battery, I want you to see guys that the recent battery is bloated. Yeah, super bloated na siya. Actually, it pushes out the back case. So as you can see guys, yan. So let's start the process. This is a very old device. As you can see guys, even the LCD is pushed. Kaya delikado talaga to guys. Hayaan lang natin yung lobo niya kasi sisirain niya yung LCD and worst is maputol pa niya yung flex. So to replace the battery, wala siyang screw. So what we're going to do is to pry natin to. So we need something na pwedeng ipang ano dito. Yan, pang sungkit sa gilid. And let's try it. Ayan. We must be very careful. So, pag mga ganitong device na luma na, medyo mahirap siyang tuklapin dahil nga wasak-wasak na siya o basag-basag na yung case niya. Challenging siya baklasin. Delikado kasi baka tuluyang mabasag. Okay. Okay, and then ayun, umiwalay na siya. Sikip lang talaga, pero nung nainitan siya, bumitaw na yung pandikit niya. Okay, so sa F1S yata kasi guys, may screw yata yun sa naalala ko. Magkamukha kasi silang dalawa. So as you can see guys, yung battery nito is sobrang lobo na. Ang model ng battery nito guys is BLP631. So if you want to order online, may link dito sa video description ko dito. You can just click the link and check it. But if you want to buy your own, wala kang tiwala dyan sa link, pwede mo namang i-search yun sa kahit anong store, Shopee or Lazada. BLP631. Yan ang model nitong Oppo na to. Okay, so tanggalin natin yung battery. Sabi, lobong-lobo na to guys. Super bloated na to. Kulang na lang sumabog na to. So tanggalin na natin to dito. Makapit pa siya. Pag ganitong makapit pa guys, ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng yan, friend natin to, fluid. Pag makapit pa guys, madaling yung pangtanggal dyan is alcohol or fluid. Fluid ang gamit ko kasi super safe yan sa mga components. Kahit mabasa pa niyan yung board mo, hindi yan basta-basta makakasira. Dahil yan ay fluid, hindi siya tubig. Okay, so yan. Okay, so as you can see, oh, grabe. Grabe, lobong-lobo na ito guys. And so yung ipapalit natin dito guys is GSM sandwich. Dahil ito yung best available lang sa market. Yung mga nabibili ninyo na ang tatak is Oppo din. Usually nun mga class A na lang yun guys. So mas trusted ko pa rin to. Ayan, mas considered pa rin to as orig kaysa dun sa mga clone battery. Okay, so make sure guys na eksakto yung model. The BLP631. So kita nyo naman, very intact pa to. Sobrang nipis pa niya. Both of this battery, makikita nyo na super bloated na tong isa. And this one is, yan, super good pa siya. So, mahalaga, mabigat, tigas. Yan. Maganda pa yung battery. So, yung terminal ng ganitong, ganyang klase siya. Kaiba. So, try natin i-install dito ngayon ito. Dali lang naman i-install to. Kung hindi nyo tinanggal itong pinaka-plastic dito, pwede nyo ilagay lang ulit pabalik. Kahit di na natin lagyan ng adhesive yan, ito na lang ididikit natin later on. But, sa ngayon, hindi muna natin ididikit kasi magre-run lang muna tayo ng test bago natin i-finalize. Importante yun guys, para kung may problema yung battery, may babalik natin, test muna. Yun, nag-power up siya. So, luckily, yung LCD nito is mukhang okay naman siya. Although, kung titignan nyo naman, parang dumaan na to ng gera talaga. Pero yun nga, nakaangat na talaga yung LCD nito. So, tatry ko na lang to i-reglue mamaya. O, dadagdagan natin siya ng glue para dumikit. Although hindi na yung kasama si repair natin, pero syempre, ay sama na lang din natin para tumagal pa yung buhay ng device niya.
dahil hindi rin naman biro ang presyo ng battery. Anyway, yung battery nito, yung presyo nito is hindi ko na pinatungan dahil meron pa akong isang i-repair sa may-ari ng phone na to. Parang isang labor ko na lang siya, parang regular customer ko na kasi, kaya po-promo ko na lang din sa kanya. And then magra-run lang ako ng ilang tests sa charging. Okay. May 20% pa yung battery. Okay yung battery natin. Pag na-test na natin na okay siya, gagawin ko na lang dito is ibabalik natin itong sticker. So, no need na nating tanggalin. And para ma-place ko siya, nilalagyan ko na lang siya ng tape. Tape lang nilalagay natin kasi may adhesive naman yan sa ilalim. So, you can also do that. Maganda to para just in case magpapalit kayo ulit, hindi na mahihirapan yung magpapalit. Kasi yung iba, pag naglagay ng battery, kala nyo wala ng baklasan. Kaya yung magpapalit na susunod na technician, hirap na hirap magtanggal. At ang worst case scenario pa, pag ganun kayo maglagay ng battery guys, yung halos ayaw nyo nang ipatanggal. Baka ma-damage pa yung screen pag napwersa. Lalo na sa mga old device na ganito. Syempre guys, in courtesy na rin ng mga susunod na technician. Dapat ganun tayo mag-isip. Hindi pwedeng gusto tayo lang lagi yung humahawak ng device. No. Para pag hinawakan ng ibang tech yung device is hindi naman nakakahiya. Sabihin nila, sino ba huling gumawa nitong cellphone na to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? So, yan. At least malinis siya tignan. Okay siya. Kahit buksan ng bagong technician to is okay. And then after that guys is i-place na natin itong wag natin kalimutan ibalik yung bracket. For some case din, yung iba kinakalimutan nilang ilagay ito. Hindi na nila to ibinabalik sa pagmamadali. Importante yan guys. Hindi lang yan basta nakalagay dyan. Yan yung nag-hold sa mga flex. Para kahit mabagsak nyo yung phone nyo, hindi basta-basta madi-disalign ang mga flex ng phone ninyo. Hindi mabubunot. For in some case scenario din kasi guys, pag nalaglag yung phone at wala yung bracket na yan o yung shielding na yan, natatanggal yung flex ng battery, mamamatay yung phone. Tapos ipapatingin sa technician. Pag hindi tapat yung technician, sasabihin nila malala yung problema. Ang mangyayari, magbabayad ka ng panibago and then gagastos ka. So importante na ibalik natin yan guys. Okay, so ganun lang. After natin isara yung phone, kung kayo ang papalit, ingatan ninyo yung camera na huwag madumihan. Pabrushin ko lang ng konti para matanggal yung mga alikabok. Tanggalin natin yung mga dust. Pwede na natin ngayon isara. Okay guys, so ito na. Balik na natin. Ayan, balik na natin yung cover niya. Okay, make sure na lapat lahat. Lahat ng buttons gumagana. Okay. So that's it guys. We have changed the battery of this Oppo. Balik na rin natin yung SIM tray. Actually yung SIM tray niya durug-durug na din. Oh. And then, okay na. That's it. That is how we replace the battery of this Oppo device. So, ito yung battery niya, old battery niya. Okay. For thumbnail, ito. Gawa tayo for thumbnail. Okay. So, thanks for watching this video. Kung may natutunan kayo, at may mga tanong din kayo, and make sure guys na mag-ano lang kayo dyan sa baba. Mag-comment lang kayo dyan down below. Thanks for watching. God bless. Bye-bye.